Welcome sa Tinagalog Novela. Dito, matutunghayan mo ang mga kwentong puno ng misteryo, kilig, at matinding eksena. Mga istoryang hango sa imahinasyon, para sa inyong aliw at kasiyahan. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe. I-click ang bell para di ka mahuli sa mga bagong kabanata. Kabanata 71. Pagkawala ni Robin sa pulong, agad siyang bumalik sa kanyang bahay. Itinulak sa tabi ang kanyang kasalukuyang pananaliksik at inilaan ang kanyang sarili at si Zora sa paggawa ng mga mababang lebel na talisman. Sa katunayan, kayanan ni Robin gumawa ng mas malakas na talisman, ang pinakamakapangyarihang talisman ng apoy na nagawa niya ay umabot sa level 17. Ngunit wala itong silbi sa digmaan. Bawat talisman ay nangangailangan ng halos 2 linggo para gawin ni Robin. Sa loob ng 2 linggo ay makakagawa siya ng higit sa 1,000 level 6 na talisman. Kaya sa pangkalahatang sukat, mas nananalo ang mga hindi gaanong makapangyarihang talisman. Ang mas malalakas na talisman ay inilalaan niya para sa kanyang proteksyon at sa kanyang mga tagasunod, at baka ibenta kung kakailanganin ang pera. Ang level 70 Knight's attack sa bulsa ay napakahalaga. Ngunit sa pangkalahatang sitwasyon, sa loob ng 2 buwan makakagawa siya ng 4 o 5 lang nito. Ano ang epekto nito sa digmaan na may daan-daang knight? Wala. Siguro magiging mahalaga ito balang araw kapag mas lumakas ang kanyang kaluluwa, sapagkat ang pangunahing pinagmumulan ng kapangyarihan ng mga talisman ay ang lakas ng kaluluwa ng gumagawa nito. Gitling gitling gitling. 3 linggo pagkatapos ng pulong, dumating sa Bradley's Military Institution ang tatlong sina Cesar, Pian, at Theo, basang-basa, may sugat, at putik pa. Ang hirap na kanilang pinagdaanan hanggang sa tumawid sa hangganan ay malinaw sa bawat parte ng kanilang katawan. Hindi mabilang kung ilang sundalo ng Bolivar ang kanilang nakipaglaban at napatay. Pagpasok nila sa bahay, nagulat sila sa tanawin ng maliliit na bundok ng talisman ng apoy. Agad nilang naisip na alam ni Robin ang nangyari sa kanila, kung hindi sana siya gagawa ng ganito. Nagpakilala ang tatlo kay Robin sa pamamagitan ng pagbabalik pangu. Hindi nagreklamo si Cesar, at hindi rin siya kinonsola ni Robin. Ang tanging sinabi niya ay, "Humugas kayo at magsimulang mag-training, matagal na kayong nasa level 9, gusto kong umabot kayo sa level 10 sa loob ng 1 buwan." Hindi na nagtanong pa ang tatlo, tumanggo at naghiwalay papunta sa kani-kanilang mga silid. Gitling gitling gitling. 1 buwan ang mabilis na lumipas. Sa panahong ito, umabot sa level 10 ang tatlong sina Cesar, Pian, at Theo ayon sa utos ni Robin. Ang kabuuang sitwasyon sa loob ng mga bahay 207 at 208 ay medyo payapa, habang nagsasanay ang tatlong lalaki at masigasig na gumagawa ng talisman sina Robin at Zora. Ngunit hindi ganoon ang mundo sa labas. Sa loob ng 7 linggo, nag-ulo ang mga dukado ng Bradley at Alton. Tuwing may isang batalyon ng 1,000 sundalo na inihahanda sa dukado ng Bradley, agad silang nagtutungo sa Jersey City sa dukado ng Alton. Ang layo at dami ng sundalo na nagugulantang sa lupa sa bawat hakbang ay nakakatakot sa maraming tao, lalo na sa mga maharlikang may-ari ng lupa sa pagitan ng Bradley at Burton. Palagi silang handa, kinakagat ang kanilang mga kuko sa takot na baka ang batalyon ay aksidenteng dumaan at sirain ang kanilang ari-arian. Kahit ang mga karaniwang tao na hindi iniintindi ang mga lupa at kayamanan ay natakot sa halos araw-araw na pagmarcha, kaya ito ang pinag-uusapan sa 2 dukado. Ang panloob na labanan ay laganap, at marahil ang duke ng Bradley ay gustong tulungan ang pamilyang Burton na palawakin ang kanilang teritoryo, o binayaran sila ng Burtons para protektahan laban sa iba. Walang nakakaalam ng tunay na dahilan, at walang sinuman ang nagtatangkang alamin, sa takot na baka mapag-alitan ng mga batalyon. Gitling gitling gitling. 6 na araw na lang bago ang napagkasundo ang petsa ng pagsugod sa dukado ng Tinley. Knock knock. Mila ang pumasok sa bahay ni Robin, isang magandang babae na nasa tamang edad. "Robin, ang huling batalyon ay Totanggo na sa Jura ngayon at sasama ako sa kanila. Panahon na para I turn over ang mga talisman na inihanda mo. Say alternasyon sige, may ilan dito at sa bahay 208 sa tabi."
Sa kabuuan, may 5,631 Level 6 Fire Talisman, 1505 Segundong Darkness Talisman, at 210 araw na Vitality Talisman. 5,000. Sandali lang, ano itong talisman ng Vitality? Tumutok si Mila sa bagong uri, hindi sa dami ng talisman. Ipinaliwanag ni Robin. Ang talisman na ito ay nagpapabilis sa natural na pagpapagaling ng sugat sa katawan ng tao, parang 10 araw na lumipas sa isang iglap. Maliliit na sugat ay agad gumagaling. Katamtamang sugat ay bumabalik sa normal. Malubhang sugat ay nababawasan ang panganib. Hindi nito ginagamot ang sakit o nagpapalakas ng enerhiya, at nangangailangan ng enerhiya sa paggamit kaya nakakapagod. Naipaliwanag ko ba? Si Mila ay parang natigilan, ang isang talisman na ganito ay kayang iligtas ang buhay sa digmaan, at mayroon siyang 200 bagong pagkakataon ng buhay. Gitling gitling gitling. Pagkatapos ay dumating ang mga kariton para ilipat ang talisman. Inilagay ng mga sundalo ang bawat 50 fire runes sa kahon at sinakay sa kariton. Umabot ng 4 na oras ang buong proseso. Pagkatapos, natira na lang sina Mila, Robin, at Zora. Aalis na ako, sabi ni Mila. Hindi ako sasama. Mas makakatulong ako dito sa paggawa ng talisman, sagot ni Robin. Tinawag ni Robin ang 3 lalaki. Cesar, Theo, Pian. Paano kami makakatulong, Ama? Sagot ni Cesar. Isama ninyo sila, ilagay si Pian sa Intelligence Squad at si Theo sa Assassination Squad. Bigyan si Cesar ng 100 sundalo. Kung magaling siya, itaas ang ranggo, sagot ni Robin. Lumabas si Mila, at huling sinabi niya. Mag-ingat ka. Natapos ang pag-iiwan ni Mila, at humarap si Robin sa 3 lalaki. Alam ko na pinagpahirapan kayo. Mahina ako at hindi makakagawa ng hustisya ng direkta, kaya ito ang maibibigay ko sa inyo. Gamitin ang pagkakataong ito, gumawa ng sariling alamat, at balikan ninyo ako na may kwento ng inyong tagumpay. Umiiyak ang 3 at lumuhod, si Cesar ang naunang nagsalita. Ama, hindi ka mabibigo. Kabanata 72. Gitling gitling gitling. Isang linggo na naman ang lumipas. Isang linggo na maaaring ilarawan bilang mainit para sa dukado ng Bradley at Alton, at pati na rin sa buong kaharian. Ang huling batalyon na lumabas mula sa lungsod ng Bradley's Pearl ay ang huling patak, na sumobra sa katatagan, ito ay binubuo lamang ng pinakamahuhusay ng dukado. 600 kabalyero na pinamumunuan mismo ni Mila Bradley, tiyak na hindi ito basta-basta labanan o simpleng paupahang hukbo gaya ng inisip ng iba dati. At sa wakas, ang matagal nang hinihintay na balita ay lumabas na. Ipinahayag ng pamilyang Burton. Sa hunting event, 5 Doliverian squads ang misteryosong namatay sa loob. At imbes na magsagawa ng sapat na investigasyon, sinisi nila si Cesar Burton sa kanilang pagkamatay. Nagbigay ng utos si Duke Tinley na subukang patayin si Cesar Burton sa pamamagitan ng pagpapadala ng 5 saints at 5 knights. Kung hindi dahil sa kapalaran, mapapatay sana ang minamahal ng dukado na anak. Ngunit nagawa ng mga mamamatay tao na patayin ang isang saint mula sa pamilyang Burton. Kaya't nais ng pamilyang Burton na maghayganti laban sa dukado ng Tinley sa Dolivar. At nagpasya ang pamilyang Bradley na tumulong dahil si Cesar Burton ang pinakakinikilala na henyo sa kanilang military establishment. Gitling gitling gitling. Isang banyagang digmaan. Kahit anong balita tungkol sa banyagang digmaan ay mabilis kumalat, lalo na kung ang kalahok ay isang dukado tulad ng Bradleys. Pangalawa, isang batang lalaki mula sa pamilyang Burton ang pumatay ng 12-dosenang Dolivar elites sa hunting event. Hindi naniniwala ang lahat na si Duke Tinley ay basta-basta magsisisi sa isang batang lalaki at gagawa ng ganitong paraan, dapat may matibay siyang dahilan. Pero kahit na, si Duke Tinley ay nais patayin si Cesar Burton at nagpadala pa ng 5 saints ngunit nabigo. Nagkaroon ng labanan ng mga saints para sa isang bata. Kapag narinig ng lahat ang balita, isang tanong ang siguradong susunod. Sino ba talaga ang batang ito? Pansarang panalikop.
At ito rin ang tanong na nais sagutin ni Billy at ng ibang general nang ipahayag nila ang layunin nilang palakihin pa ang pangalan ni Caesar at bigyan ang mga sundalo ng pakiramdam ng kalamangan laban sa kalaban. Alternasyon at syempre, dahil ito ay makakatuwa rin kay Robin Alternasyon. At nakamit nila ang kanilang nais, ang opinyon ng publiko sa Black Sun Kingdom ay nakikiramay sa kanilang layunin at abala sa pag-uusap tungkol sa mga alamat tungkol kay Caesar at sa kanyang nagawa. Iba't ibang alamat tungkol sa kanyang henyo, tapang, at lakas ay binuo bawat segundo sa pamamagitan ng impormasyon mula sa pamilya Bradley at Burton. Ngunit kung ang mga mataas na opisyal ng Black Sun Realm ay hindi natuwa sa nangyayari. Alam nila ang buong pangyayari at ang layunin nito ay hilahin sila sa digmaan, at ngayon ang dalawang walang muwang na pamilyang ito ay nahulog sa bitag ng kanilang sariling kagustuhan. Maari nilang baliwalain ang mga Burton dahil sila ay isang Earl lamang at ang kanilang ginagawa ay walang bigat, pero paano naman ang dukado ng Bradley? Ang pinakamalaking problema ay ang pagkakataong mapigilan sila bago magsimula ang digmaan ay naging zero na. Ipinahayag nila ang kanilang layunin sa parehong araw na umalis sila mula sa Jure patungo sa borders, kaya wala nang utos na maibigay para pigilan sila at buwagin ang hukbo, kung hindi, magiging insulto ito sa dalawang pamilya at pati na rin sa kaharian. Lumipas na ang 10 araw mula nang magsimula ang pagmamartsa ng hukbo. Ang hukbo na binubuo ng 60,000 sundalo ay pumasok sa mga lupa ng dukado ng Evern at umabant hanggang sa hangganan ng kaharian ng Dolivar. Gitling-gitling-gitling. Sa kabisera ng Black Sun Kingdom Conference Hall. Isang agarang pagpupulong ang isinagawa sa ngalan ng kanyang kamahalan na si Prince William, kung saan naroon ang mga senior na opisyal ng kaharian at lahat ng makakarating mula sa mga senior saints sa loob ng 10 araw. Galan ay baliw. Palagi siyang baliw. Pinagbabanatan ko kayo tungkol sa kanya ngunit wala ni isa ang nakinig. Isang middle-aged saint ang tumapik sa mesa. Pinukaw ng Dolivar ang Stanley, Alton, at Evern families, pero ang Bradleys ang napabait. Ang kahabag-habag naman. Puna ng isa pa. Isang saint ang tumayo, kanyang kamahalan, hinihingi ko na si Galan ay ipatawag upang ipaliwanag ang kanyang ginawa. Lahat ng mata ay nakatingin kay Prince William, na nagmamasa sa noo gamit ang kanyang kamay. Tinawag ko na siya, pero humingi siya ng delay hanggang sa susunod na linggo. Ano, siya na ba ang nagsasabi kung kailan niya kami sisunduan? Talaga namang nakakalimot itong tao. Kung nais niyang sirain ang kanyang 30,000 sundalo, maaari niya namang sabihan ako at aking sisirain ang lahat para sa kanya. Bakit niya kailangan pang magpadala sa kanila upang simulan ang digmaan laban sa mga baliw ng Dolivar? Sigurado akong may kasunduan siya sa Dolivar laban sa atin. Makatuwiran iyon, nung nabigo ang planong pukawin ang 3 dukado sa hangganan, siya mismo ang tumulong sa kanila. Dapat papanagutin siya sa pagtataksil. Ang saint na humiling sa pagdating ni Galan bago pa man ay nagsabi, kanyang kamahalan, kung darating si Galan sa susunod na linggo, ano ang ginagawa natin dito? Lahat ng paratang ay walang laman nang wala siya. Tinawag ko ang pagpupulong ng agarang dahil ang huling balita ko ay ang hukbo ay nasa hangganan na, siguradong nagtatayo na sila ng kampo at nagbabalak sa labanan. Malapit na silang magsimula ng maliit na labanan sa mga border guards at testing the waters. Ang tunay na atake ay ilulunsad sa loob ng 2 linggo. Ito na ang huling pagkakataon nating gumawa ng hakbang bago huli na, may suhestyon ba kayo? Isang sandali ng katahimikan ang bumalot sa hall. Mukhang desperado ang royal family, ito ang unang pumasok sa kanilang isipan matapos marinig ang sinabi ni William. Ang kaharian ng Black Sun ay nakabatay sa kalayaan, lalo na ang mga dukes, ay malaya na makapaglaban ng panloob o panlabas na digmaan ng hindi humihingi ng pahintulot sa royal family. Siyempre, kung ang isang duke ang gumawa nito, siya rin ang sisigot sa mga kahihinatnan, ngunit kung ang duke ay hindi kailangan ng permiso, ano ang magagawa nila upang pigilan ang hukbo sa ganitong kaso? Maari nilang i-pressure siya sa politika at ekonomiya, o kunin ang ilang lupa kung kinakailangan, pero ito ay pangmatagalan lamang. Sa ngayon, ang royal family at ang kanilang council ay walang magagawa upang pigilan ang hukbo ng duke.
Kanyang kamahalan, may impormasyon ba tayo tungkol sa namumuno ng hukbo? Tumango si William, siya ay si Edward Bradley, isang level 28 saint. Kilala ninyo siya sa kanyang mga epikong digmaan laban sa Leong Water Realm. Edward Bradley, talagang mahusay na general, ang pagpili sa kanya bilang pinuno ng hukbo ay nagpapakita na seryoso si Galan sa paglusob sa Bolivar, hindi na ito basta 60,000 hanggal sa isang suicidal mission. Hindi mahalaga kung sino siya, mapapasira ang hukbo nila sa sandaling tumawid sila sa hangganan. Sa wakas, isang middle-aged na lalaki ang tumayo, kanyang kamahalan, kilala ko si Edward. Nakipaglaban ako sa kanya isang araw. Matalino siya at sumusunod sa lowika. Kung kikilos tayo ngayon ng mabilis, maari natin siyang kausapin at baka mapigilan ang pag-usad ng hukbo. Tama ka, Edward Bradley ay matalino at mapapaniwala sa mga salita ng katwiran kung ipapakita natin sa kanya ang kabuoang larawan, libre ako ngayon, maari akong sumama sa inyo. Tumango ang ilang tao sa suhestyon, at nakita rin ni William ang kaunting pag-asa at handa nang pumili ng tamang koponan para sa ekspedisyon ng biglang. Kanyang kamahalan, dumating ang agarang ulat tungkol sa hukbo ng Dukado Bradley. Isang tao ang nagmadaling pumasok at sumigaw, nakalimutan pang yumuko sa prinsipe. Nagkunot noo si William, huminga ka muna, ano ang agarang balita tungkol sa hukbo? Isang araw pa lang ang lumipas mula nang makarating sila sa hangganan, dapat nagtatayo pa lang sila ng kampo. Sir, hindi kayo maniniwala, ayon sa ulat, hindi sila huminto sa hangganan, direktang pumasok sa mga lupa ng Bolivar. At diretsyong pumunta sa pangunahing lungsod ni Baron Bato. Doon, may nakausap na hukbo mula sa 3 baronies na nagtitipon upang pigilan ang ating hukbo hanggang makarating ang hukbo ni Viscount Cetina. Pinuksa nila ang kuta, pinatay o ginawang alipin ang lahat ng sundalo na umabot sa 40,000, at ginawang alipin ang lahat sa lungsod. Ang Baron mismo at ang kanyang pamilya ay nahuli, at ang nasugatan sa ating panig ay mas mababa sa 500 sundalo. At sa ngayon, ang hukbo ng Dukado ay patungo na sa hukbo ni Viscount Cetina na binubuo ng 70,000 sundalo. Ang kaharian ng Bolivar, sa hangganan ng mga lupain ng Viscount Cetina. Isang babaeng nasa gitnang edad na maganda, suot ang buong baluti at nakasakay sa isang mataas at malakas na kabayo, kasama niya ang 3 malalakas na lalaki na lumilipad sa ere. Sa likod niya ay isang malaking hukbo, na ang dulo ay hindi makita. Isang nakakatakot na tanawin para sa sinumang kaaway. Ngunit ang kakaiba ay ang takot ay makikita sa mukha ni Viscount Cetina mismo, at hindi sa mga nasa kabilang panig. Ilang oras lang ang nakalipas, pumasok ang kaaway sa mga lupain ng Bolivar at winasak ang magkakaugnay na hukbo ng 3 baronya, sa kanilang sariling kuta. Ang buong proseso ay tumagal lamang ng 1 oras. Samantalang halos wala namang nasaktan sa hukbo ng kaaway. 1 oras, isang hukbo ng 40,000 sundalo ang nawasak ng halos walang pinsala sa kaaway, nakakakilabot. Paano nila nagawa ito? Hindi niya alam. Ito lamang ang detalye na alam nila tungkol sa labanan, dahil ang buong hukbo ng 3 baronya ay naglaho at misteryosong pinatay o isinilbi sa napakabilis na paraan. Kaya't ang mga especially iya sa magkabilang panig ay nalaman lang ang katapusan, wala sa kanila ang nakakita sa mismong proseso. Ang kakaiba ay pagkatapos ng ganitong labanan, kinakailangan sanang magpahinga. Ngayong nakuha na nila ang kuta ng baronyo, dapat sana ay pinanatili nila ito at hindi bumitaw. Ganyan ang mga digmaan ng bansa. Ang mananakop ay kumukuha ng kuta pagkatapos ng kuta, isang lungsod pagkatapos ng lungsod, at maingat na umaabante habang pinananatili ang kanilang nakuha hanggat maaari. Pero ang hukbo ng itim na araw ay ginawa ang kabaligtaran. Hindi sila huminto upang magpahinga o kumuha ng anumang nasamsam, bagkus ay tuloy-tuloy silang umabant ng kalahating araw hanggang sa marating ang puntong ito. Sobrang tiwala ba ito, o gusto nilang umabant hanggang sa mamatay ang huli sa kanila? Sa parehong kaso, hindi maganda ang kasagutan. Hold your positions. Sinumang gagalaw ng isang hakbang ng walang utos ng opisyal, siya at ang pamilya niya ay papatayin.
Sigaw ni Cetina ng buong lakas habang pinapanood ang kaaway. Pagkatapos ay nagpatuloy sa mas tahimik na boses, mga general ng kaliwa at kanang pakpak, simulan ninyong ilipat ang inyong mga legion ng 100 hakbang pasulong. Oo. Tumango ang 2 sa 3 santo sa ere at sinimulan ang pagbibigay ng utos sa mas maliliit na opisyal. Dam dam dam. Tumunog ang mga tambol at ang 2 pakpak ng hukbo, tig 15,000 sundalo bawat isa, ay nagsimulang umabant habang ang 40,000 sentrong hukbo ay nanatiling nakatigil. General October Ave, kunin mo ang ilang escort at tingnan kung ano ang gusto nilang gawin sa atin. Hindi ko maalala na may alitan tayo sa kaharian ng itim na araw. Kung maaari itong ayusin ng mapayapa, gawin mo ang lahat para makipagkasundo. Oo. Tumango ang isang level 22 santo, bumaba sa kabayo bilang tanda ng paggalang, at agad pumili ng 10 kabalyero na susundan siya, pagkatapos ay diretso silang lumapit sa papalapit na hukbo. Dumating agad ang general at ang kasama niya at nagsimula ang pag-uusap sa general ng hukbo ng kaaway. 1 minuto, 2 minuto. Si Viscount Cetina at bawat mataas na opisyal na nakarinig ng nakakatakot na hukbo ay humihinga ng mabigat habang tahimik na pinapanood ang nangyayari. Sa wakas, bumalik ang general sakay ng kabayo ng mabilis kasama ang kanyang grupo, ngunit problema, sinusundan sila ng hukbo ng kaaway. Ano ang nangyari, October Ave? Nabigo ka ba, Your Grace? Ito ang mga Burton at Bradley na lumalabas para maghiganti sa ginawa ni Duke Tinley sa batang lalaki na si Caesar, natatandaan mo ba ang pangalan? Yun ang kwento na naging viral 2 buwan na ang nakakaraan. Hindi nila hihintuan, hinihingi ng kanilang general na sumuko kami bago siya dumating o sisimulan niya ang massacre, sinasabi nilang sisirain nila ang buong dukado. Putang ina, bakit kailangan kong magbayad sa ginawa ng kabastusan na iyan na si Titus Tinley? Sumabog ang Viscount, nakalimot sandali na ang pinag-uusapan ay ang kanyang boss, kalimutan natin, sisirain namin ang mga mananakop dito. Walang naglakas loob na maliitin ako noon, gagawin kong halimbawa ito sa iba. Your Grace, napansin ko na mas kaunti ang kanilang bilang kaysa sa atin, at sa tingin ko ang planong pincer na napagkasunduan natin ay tama, ngunit napakahigpit ng kanilang porma sayon. Kaya inirerekomendo kung palawakin natin ang pincer. Tumango si Cetina, hayaan ang kaliwa at kanang pakpak na umabant pa ng 200 hakbang at lumawak ng 300 hakbang, gawin ninyo agad. Oo, tumango ang 2 santo general at bumalik sa kani-kanilang lugar. Dam dam dam. Tumunog muli ang mga tambol at ang 2 pakpak ng hukbo ay nagsimulang lumayo hanggang maabot ang distansyang hinihingi ni Cetina. Pagkatapos ay tumigil muli ng 5 minuto hanggang ang distansya ng 2 hukbo ay mas mababa sa 1 kilometro, saka kinuha ni Cetina ang kanyang espada mula sa bayonet, itinaas ito ng mataas, at sumigaw. Advance! VOOOO! Nagsimula ng manginig ang lupa, 70,000 sundalo ang sabay-sabay umabant. Paliit ang distansya, 950 metro, 900 metro. Hindi pa ipinapakita ng hukbo ng kaaway ang anumang porma sayon sa labanan, sila ay nagmamarcha lang ng magkakasama na parang isang itim na kahoy, na lalong ikinabahala ni Viscount. 850 metro. Sa wakas, may galaw, biglang huminto ang hukbo ng itim na araw. At 2 unit ng mga mamamana, tig 200 mataas ang level na mamamana, ay umabant sa unahan. 800 metro. Nagsimula ang mga mamamana sa paghahanda ng pagtira, habang mula sa gilid ng hukbo ay dumating ang 2 unit ng kabalyero, tig 300 kabalyero bawat unit, lahat ay tunay na kabalyero, at may 2 opisyal sa harap ng bawat unit na level 20, mabilis na pamwesto ang 2 espesyal na unit ng kabalyero sa pinakadulong kanan at kaliwa ng hukbo ng itim na araw sa porma sayon ng sibat. Anong ginagawa ng general na iyon? Hindi maintindihan ni Cetina, hindi ito porma sayon para sa isang labanan sa pagitan ng 2 hukbo na may 10,000 sundalo. Una, 400 mamamana ay hindi makakagawa ng anumang pinsala sa ganitong laki ng hukbo, sayang lang ang panahon. Pangalawa, kung ilang libong kabalyero ang umatake sa isang pakpak,
seryoso pa rin sana siya kahit mababa ang antas, pero ito. Isang maliit na unit ng kabalyero na gawa sa tunay na kabalyero ay nakakatakot, pero ito ay hindi maliit na digmaan. Junior General ba ito? Naisip ni Cetina ngunit agad niyang tinanggal ang ideya. Kung ang isang baguhang general ay kayang sirain ang 40,000 sundalo ng halos walang pinsala, ano kaya ang magagawa ng isang bihasa? Muling sumigaw siya sa mga opisyal, ito ay isang panlilinlang, babaguhin niya ang porma sayon anumang oras, maging maingat. 750 metro. Itinaas ng mga mamamana ang kanilang mga pana at hinawakan ang mga tali, habang unti-unting umuusad ang 2 unit ng kabalyero. 700 metro. Forward. Sumigaw mula sa loob ng hukbo ng itim na araw, kaya't rumagasa ang kabalyero ng buong lakas. Muling sumigaw, pull your strings. Naka-standby ang 400 mamamana sa kanilang mga pana. 650 metro, launch. Sabay-sabay na pinutok ang 400 na mga pana. Ngunit ang sorpresa, ang mga pana ay hindi tumama sa unang hilera o partikular na lugar, kundi ipinamamahagi sa kaliwa at kanang pakpak ng hukbo ni Viscount. Ginamit niya ang nakakatawang planong ito. Ano ba talaga ang gusto niyang makamit? Halos huminto ang isip ni Cetina, ngunit sumigaw siya, kaliwa at kanang pakpak, itaas ang mga kalasag. Itinaas ng 30,000 sundalo ang kanilang mga magaan na kahoy na kalasag at naghanda na tanggapin ang 400 na pana ng walang takot. Baba. Bumagsak ang mga pana sa mga kahoy na kalasag, ngunit 16 na sundalo lamang ang nasugatan. Hahaha, mukhang ang baronyo ang walang silbi, makakamit natin ang isang ganap na tagumpay ngayon. Tawang malakas ni General ng sentrong hukbo, St. October Ave. Tanging si Cetina pa rin ang nakatutok sa hukbo ng kaaway, ang unit ng mga mamamana ay hindi naghanda para sa sunod na pagputok, iniwan nila ang kanilang mga pana at mabilis na gumawa ng mga selyo. Gamit ang kanilang mga kamay, may malalaking ngiti sa kanilang mga mukha. Nilingon ni Cetina ang mga pana, at nakita niya ang mga balat ng hayop na nakasabit sa likod ng bawat pana. Ano ba ito? BOOOOM. Please subscribe Tinagalog Novela. Maraming salamat po. Kabanata 74. Boom 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 boom. Ang mga palaso ay sunod-sunod na sumabog, na nagdulot ng napakaraming pagkamatay sa hukbo. Ang pangunahing katawan ng hukbo ay binubuo ng mga ordinaryong cultivator na hindi lalampas sa ika-5 antas. Kapag nangyari ang ganitong mga pagsabog sa kanilang gitna, madaling isipin kung gaano kalaki ang pinsalang dulot nito. At mas malala pa, ang bilang ng mga nasawi, ang mga pagsabog ay lumikha ng malalaking puwang sa loob ng porma sayon at nagdulot ng hysterical na takot at kaguluhan. Bago pa man maintindihan ng sinuman ang nangyayari, mabilis na lumapit ang 2 elite cavalry squads na parang mga mortal na kamakapatay, hinahati ang kaliwa at kanang pakpak ng hukbo na parang tinag sa mantikilya, walang hirap. Ang mga namatay ay nagsimulang dumami ng mabilis, at ang mga opisyal ay hindi na mapigilan ang pag-atake ng cavalry o kahit pabagalin lamang ito, anumang pagtatangka na pigilan sila ay nagtatapos sa agarang kamatayan. Agad na sumuko ang mga opisyal sa pagtatangka na buuin ang isang disenteng porma sayon upang pigilan ang cavalry, kaya't iniwan na lamang nila iyon at nagsimulang ayusin muli ang hukbo upang punan ang mga puwang. Ngunit ang takot at pangamba na dulot ng mga pagsabog sa puso ng mga sundalo ay naging dahilan kung bakit mabagal ang komunikasyon at pagpapatupad ng mga utos, halos hindi gumalaw. Nang makita ito, nagtipon ang mga Doliverian Knights at mga opisyal sa 2 pakpak at nagpunta upang tapusin ang pag-atake ng Black Sun Cavalry sa pamamagitan ng puwersa. Ngunit bago pa man makarating ang Doliverian Knights sa Black Sun Cavalry, ang 2 elite Black Sun Cavalry squads ay lumiko sa gilid at lumabas sa porma sayon. Pagkatapos ay bumalik sila mula sa ibang anggulo upang patuloy na hiwain ang 2 pakpak at gawing hiwa-hiwa ang orihinal na porma sayon, parang uod na kumakain ng mansanas. Si Cetina ay nanatiling walang magawa, hindi alam ang gagawin, ang 2 pakpak ng hukbo ay ngayon walang silbi. Habang iniisip pa niya ang mga solusyon, napansin niya ang mga kalaban na mga mamamana na nagtaas ng kanilang mga pana para simulan ang ikalawang round,
Sa pagkakataong ito, 400 pana ay nakaturo sa gitnang hukbo. Agad na bumalik sa kamalayan si Cetina at sumigaw ng malakas, "Bawat tao na may kabayo, pakinggan ang utos ko. Pumunta at patayin ang mga mamamana kaagad. Mga saints, tulungan pigilan ang ikalawang alon ng mga palaso habang tinatanggal ng cavalry ang mga mamamana. Kaliwa at kanang pakpak, manatili sa inyong lugar. Ikulong ang kalaban sa loob ninyo at patayin ang mga ito. Huwag kayong mag-alala sa iba pa. At para sa gitnang hukbo, magmarcha ng buong bilis." Bawat general ay nakinig sa bahagi ng bagong plano at agad itong ipinatupad ng walang reklamo. Bagamat ang bagong plano ay kinabibilangan ng pagsasakripisyo sa lahat ng Doliverian cavalries dahil tiyak silang mabubura pagkatapos nilang atakihin ang mga mamamana, at pagsasakripisyo ng malaking bilang ng mga sundalo sa kanang at kaliwang pakpak sa kamay ng Kalabang Cavalry Knights. Ito ay talagang pinakamaligtas na paraan, lahat ng desisyong ito ay upang protektahan ang gitnang hukbo na may 40,000 sundalo. Ang hukbong ito ay dapat makarating sa kalaban ng mabilis at magtatag ng malapit na labanan upang mapigilan ang mga pag-atake ng palaso, o sila ay mamamatay. Kapag naitatag ang malapit na labanan, maaaring bumalik ang mga saints at libreng knights upang ayusin muli ang kanang at kaliwang pormasayon at sumali sa labanan mula sa gilid. Ayon sa plano, ito lamang ang nag-iisang opsyon. Launch. Isang bagong alon ng mga sumasabog na palaso ang tumungo sa gitnang hukbo. Ang tatlong Saint Generals ay sumigaw sa harap ng gitnang hukbo, itinaas ang kanilang mga kamay, at sinimulang bumuo ng kolektibong energy barrier upang pigilan ang mga palaso bago sila tumama sa hukbo. Nang makita ni Saint October Avi ang mga palaso na paparating, "Bilasan, mag-focus kasama ko sa puntong ito, ito ang may pinakamaraming palaso, kailangan nating path." Hindi niya natapos ang kanyang salita bago nagsimulang samuka ng dugo. Tumingin siya pababa sa direksyon kung saan naramdaman ang matinding sakit at nakita ang isang punyal sa kanyang puso. Dahan-dahan niyang sinundan ang kamay na may hawak ng punyal at nakita ang isang napakagandang babae, na may nakakaakit ngunit malupit na ngiti. Isang saint na nakadamit na parang kaaway. Lumitaw siya sa harapan niya na parang multo mula sa wala. Nang makita ito ng iba pang dalawang saints, sabay-sabay silang sumigaw, "Kapatid na October Ave." Iniwan nila ang energy shield formation at nagpunta upang tulungan ang kanilang nakatatandang kapatid, ngunit kinuha na ng Kalabang Saint ang kanyang punyal mula sa puso ng kanilang kapatid at tumakas. Ang pagtusok sa puso ay isang nakamamatay na sugat para sa isang saint, ngunit maaari pa ring magamot. Sa sandaling maaga ang paggamot, mabilis na lumapit ang dalawa at kinuha ang kanilang kapatid bago siya bumagsak at sinubukang pigilan ang pagdurugo, ngunit suosh! Isang tinig ang dumaan sa kanilang mga tainga, noon lamang nila naisip kung ano ang nangyari, hindi maganda ito. Lumipas ang mga palaso at tumama sa kanilang mga target, at sa boom 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 boom. Isang bagong round ng pagsabog ang nagsimula. No. Sumigaw si Viscount Cetina ng buong lakas, 400 pagsabog sa iba't ibang lugar ang sumire sa buong squad. Ang 40,000 sundalo na ilang segundo lang ang nakalinya ng mahigpit ay naging parang nagkalat na mga tao, wala ng organisasyon. At hindi pa kasama ang mga atake na pumatay o nakasugat ng ilang libong sundalo. Tiningnan ni Cetina ang direksyon ng kanyang cavalry na ipinadala upang patayin ang mga mamamana at nakita na nakikipaglaban sila sa 10 saints at hindi na makausad. Kasabay nito, ang mga mamamana ng kalaban ay naghahanda na ng kanilang mga pana para sa ikatlong round. Tiningnan niya pabalik ang dalawang pakpak na huminto ngunit hindi na nakita ang dalawang squads ng Kalabang Cavalry sa pagitan nila. At ngayon ay papunta na sila mula sa likuran patungo sa gitnang hukbo upang hatiin ito tulad ng ginawa sa kanang at kaliwang pakpak. 200 metro na lang hanggang sa harapang banggaan sa pangunahing hukbo ng Black Sun. Sa ngayon, 10,000 sundalo na ang namatay o seryosong nasugatan. Ang kanang at kaliwang hukbo ay tuluyang walang silbi at imposibleng maibalik sa pormasayon ng labanan sa anumang oras.
Ang dating maayos na gitnang pormasayon ay nasira na dahil sa maraming puwang at ang kalabang cavalry ay papunta na mula sa likuran upang lalo itong hatiin. Ang kanyang sariling cavalry ay nahinto bago sila makagawa ng anumang kapaki-pakinabang at ngayon ay nakikipaglaban sa mga Black Sun Saints at madaling masugitan ng anumang ordinaryong mamamana. At higit sa lahat, isa sa kanyang 3 saints ay seryosong nasugatan at hindi na makakasali sa digmaan. Lahat ng ito, at hindi pa gumagalaw ang pangunahing katawan ng hukbo ng kalaban. Sumigaw si Cetina ng buong lakas, inalis ang kanyang helmet, at itinapon ito sa gilid. Bago tumingin sa general ng kalaban sa kabilang panig na may bahagyang ngiti sa mukha. Pagkatapos ay sinugod niya ng nakasakay sa kanyang kabayo, kahit pa tayo ay pupunta sa impyerno ngayon, dadalhin ko kayong lahat. Mga tao, narito ang inyong plano, ATACIN. Tumakbo at patayin ang mga demonyo. Patayin nila lahat. Ngunit ang general ng Black Sun sa kabilang panig ay mas malaking ngiti ang ipinakita nang marinig ang mga salitang iyon. Gitling gitling gitling. Puno ng Black Sun, Conference Hall, isang araw pagkatapos ng huling sigaw ni Cetina. Hoof hoof hoof. Isang lalaki ang tumakbo pababa sa daan patungo sa pangunahing bulwagan na parang nakataya ang buhay niya sa sandaling ito, mukhang pagod at halos mawalan ng malay. Ngunit patuloy siyang tumakbo hanggang makita ang pintuan patungo sa bulwagan, binuksan ito ng sipa at direktang pumasok. Maraming oras na ang lumipas mula nang unang makipagpulong si Prince William sa mga senior officials, ngunit hanggang ngayon ay hindi pa natatapos ang pulong. Sa katunayan, ang bilang ng mga dumadalo ay hindi bumababa, sa halip, dumarami. Ang taong nakaupo sa pangunahing upuan ay hindi na si William, kundi isang lalaki na mukhang nasa edad 50 na may nakakabuong aura. Ang pinsan ng hari, ang kasalukuyang punong ministro, dating karibal sa trono, Sage Albert Marley. Mula nang malaman ang nakagugulat na balita tungkol sa pagkawasak ng hukbo ng alyado ng Baron at ang pag-usad ni Edward Bradley kasama ang kanyang hukbo patungo sa pakikipagbanggaan sa mas malaking hukbo. Mas marami ang inaanyayahan, kabilang na si punong ministro Sage Albert. Habang ang bulwagan ay puno ng masiglang talakayan at pagtataya sa kung ano ang mangyayari kay Edward Bradley at sa kanyang hukbo, at kung ano ang magiging resulta. Isang pagod na tao ang pumasok at direktang bumagsak sa sahig. Tahimik ang bulwagan sa isang iglap, walang sumigaw upang tanungin kung sino siya, kilala siya, ito si Saint Marco na kasalukuyang namamahala sa paghahatid ng balita mula sa larangan ng digmaan sa Del Ivar. Dali-daling dinalhan si Marco ng 2 tao ng bote ng tubig, umupo ang lahat ng walang idinagdag na salita. Sa wakas, tumayo si Saint Marco at yumuko, humihingi ako ng paumanhin para sa hindi kanais-nais na tanawin na inyong nakita. Mga Ginoo at Ginang, dinala ko ang balitang inyong hinihintay. Kabanata 75. Iyon ang huling nangyari bago ako nagmadaling pumunta rito. Natapos ni Saint Marco ang kanyang ulat, bahagyang yumuko kay Sage Albert, at umatras para tumayo sa gilid. Natapos na ang ulat, ngunit ang kanyang pagkabigla ay patuloy pa rin. Walang sinuman sa bulwagan ang nagsalita, lahat ay nag-isip sa narinig nila. Ang unang labanan sa Baron ay mabilis, at hindi ito nasaksihan mismo ng mensahero, dumating siya ng huli at nagbalik lang dala ang huling resulta. Tungkol naman sa mga pangyayari sa labanan laban kay Viscount Cetina, nalaman nila ang lahat, at lahat ay nakagugulat. Ang ulat ay labis na taliwas sa alam nila tungkol sa karaniwang digmaan. Pagsabog ng mga palaso para sirain ang pormasayon ng kaaway bago pa man magsimula ang labanan. Paggamit ng mga kabalyero mula sa simula para paralitan ang mga pakpak ng hukbo. Pagkatapos gamitin sila para lusubin ang gitnang hukbo mula sa likod. Pagpapadala kay Mila Bradley bilang mamamatay tao sa harap ng lahat upang tusukin ang puso ng kaaway na santo nang hindi siya nakikita bago matapos ang pinsala. Sa wakas, may isang santo na nagbiyak ng katahimikan. Edward Bradley ay winasak ang 2 hukbo na may kabuuang 110,000 sundalo sa loob lamang ng isang araw, at sa kapalit, 2,000 lamang ang namatay sa huling desperadong labanan laban sa baliw na si Viscount Cetina.
May ganoong henyo tayong general at hindi namin napansin. Anong henyo? Bigyan mo ako ng mga palaso at walang isang sundalo ang mawawala. Oo, ano ba talaga ang mga palasong iyon? Nagpatuloy ang talakayan, at lahat ng atensyon ay napunta sa bagong himalang sandata, ang mga explosive arrows. Sa gitna ng mga kausap, may isang boses na nakakuha ng lahat ng tingin. Sandali, ang mga resulta na ito, hindi ba ibig sabihin nito na si Edward at ang kanyang hukbo ay hindi lamang naroroon para magpakawala ng galit o subukang simulan ang digmaan sa pagitan ng dalawang kaharian tulad ng inisip natin, kundi para sa isang tunay na pananakop. Tunay na pananakop. Aakyat sa ibang kaharian gamit ang 60,000 sundalo. Sa wakas, nagsalita si Sage Albert, may totoong pagkakataon tayong makakuha ng lupa mula sa Dolivar sa pagkakataong ito. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa ating mga lalaki roon ngayon, ngunit hindi natin dapat palampasin ang pagkakataong ito. Mga dukado ng Evren, Stanley, Alton, simulan ang alarma ng digmaan at ipatawag ang inyong mga hukbo, ipadala sila sa lumang hangganan ng Dolivar, ngunit huwag kang pumasok sa kanilang teritoryo. Tumayo lamang ng handa upang suportahan ang kampanya ng pamilya Bradley kung sakaling subukan ng royal family ng Dolivar na tulungan ang mga Tinleys. Ang stalemate na umiral sa loob ng daang taon ay sa wakas ay matatapos. Ang ating mga lupain ay maaari ng lumawak, hindi natin dapat palampasin ang pagkakataong ito. At saka, ipadala ang isa sa akin upang dalhin sa akin ang bayot na si Glenn Bradley. Hindi ko iniintindi kung sabi niya ay darating siya sa loob ng 1 linggo, gusto ko siyang harapin sa loob ng 1 araw. At hey, padalhan ang isa sa pinakamataas na santo upang dalhin sa atin ang balita mula sa larangan ng digmaan ng mas mabilis, o gusto niyo bang ako mismo ang pumunta para kunin ang dam na balita? Gitling gitling gitling. Ilang oras pagkatapos Bradley Pearl City Ducal Palace. Tumayo si Glenn mula sa kanyang mesa at lumapit sa bagong bisita na may ngiti, si Messenger Marco mismo. Halika, may balita ka ba para sa akin? Bahagyang yumuko si Saint Marco, binabati ko kayo, Duke Glenn. Ang iyong hukbo ay winasak ang 40,000 hukbo mula sa 3 baronya at isang kalyadong 70,000 hukbo mula kay Viscount Cetina at mga malalapit na kaalyado niya. Ang pinsala sa inyong panig ay bahagyang mas mataas sa 2,000 sundalo lamang. Sa kasalukuyan, sila ay gumagawa ng fortification sa lungsod ng Sharona, Kastilyo ng Cetina. At may balita rin na isang hukbo kabilang ang mga tropa ng maraming maharlikang pamilya sa loob ng dukado ng Tinli at ang duke mismo ay bumubuo ngayon upang atakihin ang iyong hukbo. Tinatayang aabot sila sa lakas na 150,000 sundalo bago umalis. Iyon lamang, gusto ni Sage Albert na pumunta ka sa kabisera at humarap sa konseho ngayon din. Gitling gitling gitling. Isa pang oras pagkatapos Bradley Military Institution Marshall Institute tahanan ni Robin. Knock knock knock. Robin, nandyan ka ba? Buksan mo agad. Ang boses ni Glenn Bradley ay narinig mula sa likod ng pinto. Iniwan ni Robin ang ginagawa niya at pumunta para buksan ang pinto. Natagpuan niya si Glenn, at sa likod niya ay 5 malalakas na lalaki at babae, tila lahat ay mga santo. Duke Glenn, may maitutulong ba ako sa inyo? Diretso na pumasok si Glenn sa bahay, syempre, kailangan mo akong tulungan. Mas maganda pa kaysa sa inaasahan ang epekto ng mga talisman, may pagkakataon tayo na makuha ang malaking bahagi ng lupa mula sa Dolivar. Tumango si Robin at nagpatuloy sa huling bahagi ng talisman. Anong ibig mong sabihin sa Ang Black Sun at Dolivar ay kumikilos na ngayon, hindi lahat ng kaharian ay mabusisi. Gumagawa tayo ng kasaysayan. Itinaas ni Robin ang mukha at nagsalita ng seryoso, iyan ang plano mula sa simula. Kapag sobrang excited ka, pakiramdam ko ay hindi mo ako pinagkakatiwalaan mula sa umpisa at nasasaktan ako. Ikaw na naman, grabe ka. Sinasabi ko sa iyo, kakainin natin ang Dolivar, mag-excite ka naman kasama ko. May balita ba tungkol kay Caesar? Tumawa si Robin at bumalik sa pagbuo ng talisman.
May maliit na balita na sa tingin mo ay interesado ka, nakita ni Messenger Marco ang buong labanan. Nang ibigay ko sa kanya ang detalye ni Caesar, sinabi niya na nakita niya ang isang kaakit-akit na binata sa puting baluti at ang sandata niya ay puting halberd na namumuno sa 100 piling sundalo. At isa siya sa mga pinaka-prominent sa huling labanan, ibinuhos niya ang puso niya sa labanan kaya siya ay malubhang nasugatan ng 2 beses sa pakikipaglaban sa mga kabalyero ng kaaway ngunit, at ini-quote ko, isang kakaibang berdeng balat ang paulit-ulit na bumabalik sa kanya. Walang duda, siya si Caesar, hahaha, tila nagpapaligaw-ligaw siya roon. Tumigil si Robin sandali, pagkatapos ay kumumplito ng pagguhit, salamat sa impormasyon Duke Galan, bakit ka mismo nandito? Paano kita matutulungan? Nagpa siya akong dagdagan ang aking pamumuhunan sa digmaan. Magpapadala ako ng 5 pang santo at 100 kabalyero. Dumating ako upang tingnan kung may bagong talisman ka na makakatulong sa ating mga sundalo sa unahan. Ayon sa paglalarawan ng mensahero, humigit kumulang 2,000 talisman ang nagamit sa 2 labanan. Hindi sumagot si Robin ng 2 segundo, pagkatapos ay itinaas ang panulat at itinapon ang piraso ng balat sa isang malaking tambak sa tabi niya. Ito ang ginawa ko sa nakaraang 11 araw, eksaktong 1,656 na fire runes, kunin niyo lahat. 1,000, higit sa 1,000 sa loob ng 1 linggo. Nagulat si Galan sa narinig, kung naghintay pa sila ng 1 taon at nakalikom ng talisman sa ganitong bilis, hindi bababahan nila ng apoy ang Dolivar. Oo, nakatuon ako sa Fire Talisman sa pagkakataong ito dahil alam kong ito ang pinaka-praktikal sa ganitong digmaan at mas mabilis maubos, at kaya ko itong iguhit ng mas mabilis kaysa sa Darkness at Vitality Talismans. Ang mahalaga, naubos ko ang aking kaluluwa sa nakaraang panahon at kailangan kong magpahinga mula ngayon, huwag asahan ang isa pang batch ng mga ito anumang oras malapit. Walang problema, alternasyon, maganda pa rin iyan. Huwag kang mag-alala tungkol sa unahan, lalabas lahat ayon sa iyong inaasahan at higit pa. Halika mga kasama, ilagay ang mga runes sa mga bag at magmadali tayo. Nagalaw ang 5 santo at tahimik na nagsimulang mag-empake. Duke Galan, ang petsa ng pagsalakay ay 2 araw na ang nakalipas, bakit mo lang dinala ang balita ngayon? Tumayo si Robin sa tabi ni Galan Bradley, pinapanood ang mga santo na naglilinis ng kanyang silid na may malalaking ngiti. Sabihin mo, ang balitang ibinigay mo sa akin ay mula kahapon. Agad na tumingin si Robin sa kanyang tabi. Sa tingin ko alternasyon kung hindi 1 araw, kalahating araw o kahit 2 araw. Dumating lang si Saint Marco 1 oras na ang nakalipas mula sa kabiserang lungsod, at kahit ang distansya mula dito hanggang sa Imperial Palace ay ilang oras lang para sa isang santo, sa tingin mo gaano nakatanda ang balita na ito? Hindi maaasahan ang mga mahabang paglalakbay, alam mo. Kailangan ding magpahinga ng santo kung naglakbay siya ng matagal. Ngunit huwag kang mag-alala, imposible na may bago pang nangyayari roon. Nagsimula na si Edward sa paggawa ng fortifications at nagsisimula ng magtipon ang mga kaaway ng decent na hukbo sa pagkakataong ito, malamang ang susunod na labanan ay sa loob ng 1 linggo o higit pa. 1 buong araw para maghatid ng impormasyon, hindi yata praktikal, maigsi na bulong ni Robin sa sarili. Pasensya, may sinabi ka ba? Uminik si Robin, wala. Kabanata 76. 10 araw na ang lumipas mula sa laban kontra kay Viscount Cetina. Sa panahong iyon, pumunta si Duke Galan Bradley sa kabisera ng Black Sun at dinala sa harap ng konseho at ni Sage Alpert kung saan sinubukan siyang pilitin na magsalita tungkol sa pinagmulan ng bagong imbensyon sa digmaan. Sobrang pinilit siya, ngunit sa huli, sinabi niya sa konseho ng diretsyo na hindi niya maibibigay ang detalye tungkol sa pagkakakilanlan ng taong nagbigay sa kanya ng mga talisman, ngunit tiyak na ang imbentor ay isang tao mula sa kaharian ng Black Sun na handang tumulong laban sa pananakot ni Dolivar. Hindi masyadong naniwala ang konseho sa kanyang mga salita, ngunit sa huli, duke siya at hindi nila pwedeng pahirapan hanggang pilitin siyang magsabi ng impormasyon. Kaya sa huli, pansamantalang isinara ang usapin at nanatili ang duke sa kabisera upang subaybayan ang pag-unlad ng digmaan kasama ang iba pang sentro ng kapangyarihan ng kaharian. Gitling.
Sa harap naman, lalong nagiging tensyonado ang sitwasyon araw-araw. Pagkatapos ng malaking labanan kay Viscount, 10,000 tao ang namatay o na-capture bilang alipin. Ngunit si Sit-ina mismo at halos isang kapat ng kanyang hukbo ay tumakas pabalik sa lupain ng Doliverian at sumali sa dumarating na hukbo, na lalong nagpapahirap sa kanila. Ang magandang balita ay iniwan nila ang kanilang mga lungsod, pagkain, at armas sa napakagandang kondisyon, na lalo pang nagpataas ng lakas ni Edward at ng kanyang hukbo. Kung alam ito ni Sit-ina at ng kanyang mga tao, sinunog sana nila ang lahat. Ngunit sa kasamaang palad, hindi nila inasahan na matatapos ang labanan agad sa simula. Wala silang pagkakataong dalhin ang anumang bagay. Ang kanilang pag-asa ngayon ay nakatali na lamang sa ikatlong laban ng digmaan. Pagkatapos ng labanan, inutusan ni General Edward ang pagkuha sa kastilyo ng pamilya Sit-ina at pinalakas ang depensa sa loob ng 10 araw. Pinatibay niya ang mga pader, nadagdagan ang bilang ng mga gwardya, at inayos ang ranggo ng kanyang hukbo para sa susunod na malaking labanan. Sa panahong iyon, dumating din ang isa pang grupo ng mga santo at kabalyero mula sa dukado ng Bradley, dala ang mahigit 1,500 fire talismans. Ito ay nagpasaya kay General at nagbigay ng bagong antas ng kumpiyansa, kahit hindi malinaw kung ang 100 kabalyero at 5 santo na gusto niya, o ang mahihinang level 6 na talismans. Ngunit kahit na may mga karagdagang puwersa, hindi nawala ang mabigat na pakiramdam, alam niya na hindi ganap na hindi matatalo ang kanilang kuta. Ayon sa ulat, may hukbong 170,000 sundalo ang papunta sa kastilyo. Ito ay hukbo na binubuo ng halos lahat ng sundalo sa dukado. Sa kanilang bilis, makakarating sila sa kastilyo agad. Ang mga sundalo mula sa Baronia, Viscountcy, Earl, at Marquis, bawat pamilya sa dukado ng Tinley ay napilitang magpadala ng bahagi ng kanilang hukbo, kahit si Duke Titus Tinley mismo ay nagpadala ng malaking bahagi ng kanyang personal na hukbo. Kasama pa rito si Sit-ina mismo at ang kanyang mga sundalo na nakatakas. Isang hukbo na ganito, na pinamumunuan ng level 30 na general. Sa teorya, sapat na ito upang palayasin ang hukbo ng mas mababa sa 60,000 mula sa mga lupain ng kaharian at bawiin ang kanilang naangkin. At sapat pa upang habulin ang mga natitirang hukbo sa loob ng Black Sun at sakupin ang bahagi ng kanilang lupain para maibalik ang kanilang mukha at reputasyon na nawasak sa loob ng 2 linggo. Swoosh! Isang malakas na hangin ang dumaan sa tenga ng taong nakaupo sa pangunahing terasa ng kastilyo. Binuksan niya ang mata at hindi lumingon, tinanong, nasaan na sila, Pien? Bilang tugon, General, malapit na silang tumawid sa kagubatan, nasa 5 kilometro na ang layo mula sa atin at patuloy na papalapit, sagot ni Pien. 5 na lang kilometro, dahan daw ang sinabi ni General Edward, tumayo, tumalon sa pader ng kastilyo at tiningnan ang paligid, pagkatapos ay sumigaw ng malakas, simulan ang ikatlong pormasayon agad. Lahat ng opisyal sa bakod ay yumuko at nagsimulang mag-utos isa-isa. Mabilis na nabuo ang ikatlong pormasayon sa harap ng lahat. Nakaayos sa pader ang mga mamamana na may makikinang na baluti at hawak ang magagarbong pana. Pagkatapos, 5,000 infantry ang lumabas mula sa kastilyo, may mabibigat at matataas na kalasag, at nakaayos sa labas ng kastilyo, bumuo ng semicircle na sumasakop sa 300 talampakan sa harap ng pangunahing gate. Matapos ang mabilis na pag-aayos, may ilang minutong katahimikan hanggang sa marinig ang tinig mula sa kagubatan. Boo! Ang tunog ng war horn ay nagturo sa mga mata ng lahat sa pinagmulan nito. Ang unang nakita nila ay isang linya ng lumulutang na tao, 20 santo sa kabuuan. Sunod-sunod lumabas ang linya ng infantry. Parang walang katapusan ng hukbo ng kaaway. Lalo na sa mga nakatingin mula sa taas ng pader ng kastilyo, hindi nila namalayan, pero lumulunok sila ng laway sa takot. Ito ang pinakamatatakot na tanawin na maaaring makita ng isang sundalo. Matapos ang malaking bilang ng infantry, sumunod ang 1,000 archers. At ang pinakagrabe, isang hukbo ng kabalyero, hindi eksaherasyon na tawaging sariling hukbo nila, 20,000 kabalyero.
Ang buong paglabas ng hukbo mula sa kagubatan ay tumagal ng halos kalahating oras. Ang layo ng hukbo ni Bolivar mula sa kastilyo ay 3 kilometro na lamang. Maaaring magsimula na ang atake anumang sandali. Ngunit hindi minamaliit ni General Edgar ng hukbo ng Bolivar ang kanyang kalaban at inutusan ang kanyang hukbo na huminto sa ligtas na distansya, pagkatapos ay humarap sa kanyang kabayo at pinanood ang kuta at pormasayon ng hukbo ng ilang minuto, at sa wakas ay itinuro ang mga archer sa pader. Sit-ina, ito ba ang mga palaso na Samire sa iyong hukbo? Lumapit si Viscount Sit-ina, tumingin ng mabuti, at tumango, oo, marangal na Edgar, ang mga balat na nakasabit sa dulo ng bawat palaso ang nagdulot ng pagsabog. Kung wala ito, ako sana ang nagwagi. Ito ang general ng hukbo ng Bolivarian, si Edgar Tinley, isang peak level na santo, tiyuhin ni Duque Titus Tinley. Ang kanyang pagkakakilanlan ay nagpapakita kung gaano kahalaga ang digmaang ito sa dukado at sa buong kaharian. Naglabas siya ng 5,000 infantry na may malaking kalasag para pigilan ang paglapit ng aming hukbo upang bumagsak sa amin ang crossbow, umaasa pa rin siya sa mga palaso sa harapan ko. Sana ang kalaban ay medyo matalino, ngunit sa kasamaang palad, hindi ito uubra ng 2 beses. Gawin natin ito, italaga ang lahat ng level 11 hanggang 20 na kabalyero sa unang hanay ng infantry. Kapag nagbigay ako ng utos, gusto kong ang infantry ay umatras ng maayos, habang ang mga santo ay mananatili sa ibabaw ng hukbo upang hadlangan ang mga palaso ng kaaway. Hatiin natin ang mga santo sa 4 na grupo, bawat grupo ay may 5 santo. Ang pinakamalakas sa kanila ay hindi sasali sa paggawa ng energy shield kundi magbabantay upang protektahan ang kanyang mga kasama at hadlangan ang mga assassin ng kalaban, para hindi maulit ang nangyari noong nakaraan. Kapag papalapit tayo, ihahagis nila sa atin ang mga explosive arrows minsan o 2 beses, ngunit pipigilan o babaguhin ito ng mga santo. Ito ay magbibigay daan sa atin upang makarating sa armored infantry ng kaaway ng walang pagkatalo. Pagdating natin, mabilis na tatanggalin ng ating kabalyero ang mga ito at sisirain ang gate. Pagpasok, tututukan natin ang pagpatay sa mga archers, at mawawala na ang tanging panganib. Pagkatapos ay masisira natin ang natitira ng madali. Lahat ay para makapasok ang ating hukbo sa kastilyo. Kung susundin natin ang plano, tiyak na tayo ang magwawagi. Hindi natin kailangan ng ating kabalyero at archers, manatili silang handa para habulin ang mga tatangkang tumakas pagkatapos nating talunin ang kaaway. May tanong o pagbabago ba? Hindi, General, napakalinaw ng paliwanag mo. Marami akong natutunan ngayon. Sang-ayon din ako, Ginoo. Hindi natin palalampasan ang sinuman ngayon. Perpektong plano, walang makakagiba rito. Tumango si Saint Edgar, magaling, ngunit tandaan, ipaalam sa lahat na kolektahin ang lahat ng palaso sa mga quiver ng kaaway pagkatapos silang patayin o hulihin. Dapat nating malaman kung ano ito at baka makagawa rin tayo ng kapareho. Pumunta na at i-post ang utos, magsisimula ang atake sa loob ng 10 minuto. Oo, Kabanata 77. Ang 10 minuto na ibinigay ni Saint Edgar sa kanyang mga opisyal upang ayusin ang hukbo ay para sa lahat ay tila naging 10 oras. Ang nakakakulong na atmosfera ay lalong tumitindi bawat minuto. Sa isang panig, may mas mababa sa 60,000 na sundalo at lahat sila'y nanginginig, natatakot sa kung ano ang gagawin ng napakalaking hukbong nasa harap nila. Sa kabilang panig naman ay ang mga Bolivarian, may ganap na numerical na kalamangan ngunit natatakot pa rin sa susunod na mangyayari. Narinig nila mula sa mga sundalo ni Viscount Sit-ina tungkol sa mga pampasabog na palaso na Samire sa 2 hukbo sa loob ng isang araw. Samantala, pinanatili ni Edgar ang kanyang tingin sa mga kaaway, sinusubukang suriin ang sitwasyon. Pagkalipas ng ilang minuto, nakatuon ang kanyang mata sa mga kaaway na mamamana na nakatayo sa mga harapang pader na may makakapal at makinang na baluti sa katawan. At sa wakas ay nagsalita siya, bakit lantad ang mga mamamana? Kitang-kita silang lahat, hindi ba mas mabuti kung nakatago sila sa likod ng isang bagay? Sit-ina, ganito ba ang hitsura nila nung nakipaglaban ka sa kanila? Hindi, Ginoo.
Nakatago sila sa likod ng hukbo noong una, at nang umatake, protektado sila ng mga santo, at tiyak na hindi sila nakadamit ng ganito. Isang mataas na ranggong santo sa kanyang tabi ang nagsalita, siguro sinusubukan ng general ng kaaway na itaas ang moral ng kanyang hukbo. Posible rin iyan. Tumango si Edgar pagkatapos ng ilang saglit ng pag-iisip. General, kumpleto na ang paghahanda. Kahit narinig na niya ang pagpapatunay, pinanatili ni Saint Edgar ang kanyang titig sa mga mamamana. Ngunit sa wakas ay nagsalita siya ng kalmadong boses, pindutin ang mga tambol ng digmaan. Dum dum dum. 8 mataas na ranggong tagapagpalakas ang nagsimulang tumunog ng 4 na malalaking tambol sa likod ng hukbo. Sumulong. Nagsimulang yumanig ang lupa sa sigaw na iyon, sunod-sunod na lumipat, hindi sa normal na lakad ng hukbo, kundi sa pagtakbo. Mabilis na naging 2.5 kilometro mula sa 3 kilometro, ang tanawin ng malaking hukbo na dati nakakatakot, ay naging nakakatakot talaga. Ang mga sundalo ng Bradleys at Burtons, na nakakuha ng malaking momentum matapos ang sunod-sunod na tagumpay at may malaking paggalang sa kanilang general, ay nagsimulang mag-alinlangan sa magiging resulta ng labanan ngayon. 2 kilometro. Itinaas ni Edward Bradley ang kanyang kamay, handang ibaba ito anumang oras, itinaas ng mga crossbow ang kanilang mga pana at nanatiling handa. Napansin ni Saint Edgar, na nasa gilid pa rin ng hukbo, at sumigaw, pumwesto ang mga koponan ng mga santo, lahat ng sundalo, itaas ang inyong mga kalasag sa itaas ng ulo at magmadali sa pagsulong. Narinig ng bawat sundalo ang boses ng santo, at lahat sila ay agad na sumunod sa kanyang utos. Kahit sapat na ang mga santo upang hadlangan ang mga palaso, ayaw ni Edgar na iwanan ang kahit anong pagkakataon. Walang sinumang hindi nagtataas ng kalasag at ikinakabit ito sa kalasag ng katabing sundalo upang hindi magkaroon ng puwang na madaanan ng palaso. Ang hukbo mula sa itaas ay tila isang malaking kalasag na gumagalaw sa lupa. Ito ang magiging pangalawang linya ng depensa, kahit may tumagos na palaso, hindi ito magdudulot ng malaking pinsala, mas mabuti ang pag-iingat kaysa pagsisisi. 1.5 na kilometro. Siya, ibaba ni Edward Bradley ang braso na itinaas. Dumarating na. Mag-ingat. Palakas ng palakas ang sigaw ng mga opisyal ng Del Ivar. Ngunit, ang kanilang hinihintay ay hindi pa dumarating, nakataas pa rin ang mga pana ng mga mamamana ng Black Sun. Ano nga ba, hindi pa natatapos ang sinabi ni Saint Edgar ng BOOOOOOOM. Boom 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 boom. Sunod-sunod ang mga pagsabog, na nagdulot ng pagkamatay at malawakang pinsala sa iba't ibang bahagi, mula sa unang hilera hanggang sa huling tao sa huling hanay. Mabilis na tumingin si Edgar sa mga pader, baka may napalampas siyang nangyari. Ngunit nakataas pa rin ang mga mamamana, walang isang palasong inilunsad. Sa sandaling iyon, dumating sa kanyang isip ang isang nakakatakot na ideya. Tumayo siya sa kanyang kabayo, lumuhod, at inilapit ang kanyang tainga sa lupa upang bantayan ang mga paa ng sundalo. Boom boom boom. Ang kanyang pinakamalalang bangungot ay naging realidad, ang mga pagsabog ay nagmumula sa ilalim ng kanilang mga paa. Sa ngayon, higit sa 150 pagsabog ang narinig, at patuloy pa rin ito sunod-sunod. At dahil may takip ng matibay na kalasag sa itaas ng lahat ng sundalo, ang lakas ng pagsabog ay nanatiling nakukulong sa ilalim ng baluti at ang apoy ay kumalat ng paalang, mas lumakas at naging mas epektibo. Itigil. Ibaba ang inyong mga kalasag at tumayo sa ibabaw nito, kayo mga gago. Ang mga kabalyero, pumunta sa kanang bahagi, layo sa lugar ng pagsabog. Sigaw ni Saint Edgar ng buong lakas. Tumigil agad ang hukbo at agad na isinakatuparan ang utos ng general. Sa loob ng ilang segundo, tumayo ang mga sundalo sa kanilang matitibay na kalasag. May ilang karagdagang pagsabog, ngunit sumabog lamang ang taong nakatayo sa ibabaw nito, at hindi na kasing lakas ng dati. Matagumpay na pinigilan ng taktika ni General Edgar ang pagkalugi. Ngunit hindi nagtagal ang kanyang ngiti, itinaas ni General Edward sa kuta ang kanyang kanang kamay sa galaw ng kamao, at tumigil ang mga pagsabog mula sa ilalim ng lupa. Nakakabahala.
Sana'y nagpatuloy ito hanggang sa masira ang lahat ng patibong, ngunit kung kaya niyang i-activate at itigil ang pag-atake anumang oras, paano siya lalapit sa kanya? Lumipas ang higit 1 minuto habang nakatayo ng matatag ang hukbo ng Doliverian, at hindi maisip ni Saint Edgar ang paraan upang makumplito ang daan patungo sa kuta, o kahit ang paraan para umatras. Sa pagkadismaya, tumingin siya kay General Edward at sumigaw, "Anong klase ng general ka? Hanggang kailan ka mananatiling nakatago? Ipinakita mo na ang lakas mo, kung tunay ka, lumabas at makipaglaban." Tumawa ng malakas si General Edward, "Haha, kung ikaw ay isang lalaki, pasukin ang depensa ko at labanan mo ako rito." Wala nang masabi si Saint Edgar, ito ay digmaan at hindi laro ng mga bata, kaya mabilis niyang naibalik ang malinaw na isip at sinimulang suriin ang sitwasyon. Kahit umatake o umatras siya, kailangan ng mga sundalo na dalhin ang kanilang mga kalasag, ngunit sa sandaling humawak ang kanilang mga paa sa lupa, tiyak na magsisimula muli ang mga pagsabog. Habang nag-iisip pa si Edgar ng solusyon, may boses na dumating sa kanyang tainga, "Hahaha, ayos-ayos, ikaw ay isang mahusay na general, nakuha mo ang aking awa. Hindi kita iiwan sa ganitong sitwasyon, paano sa isang laro?" Ito ang boses ni General Edward, ngunit para sa lahat ng sundalo na nakatayo sa kanilang mga kalasag, parang boses ng demonyo ito. Itinaas ni General Edward ang kaliwang braso at ibinaba ito, at sabay-sabay na naglabas ng palaso ang 400 mamamana. Mga santo, alam niyo ang gagawin." Sigaw ni Edgar ng malakas. Si Edward Bradley ay 2 antas na mas mahina kaysa sa kanya at may mas maliit na hukbo, ngunit siya ang puno ng kayabangan, napakahiya. Ngunit ang mangyayari ngayon ay magtuturo sa kanya na tumahimik. Lumapit ang 20 santo sa harap ng hukbo, 4 bawat koponan, abala sa paggawa ng pader ng purong enerhiya, at ang dagdag na santo sa bawat koponan ay nakatayo upang protektahan sila mula sa anumang makagambala. Sa sandaling ito, pinatigil ni General Edward ang 2 daliri sa bibig at malakas na hamyuni. Itinaas ng lahat ng santo ng Dolivar ang kanilang depensa at tumingin sa kuta upang makita kung ano ang darating, ngunit wala ni isa sa kanila ang nakaramdam ng anumang bagay, hanggang sa boom! Sila ay tinamaan ng malakas ng malapitang pag-atake ng apoy mula sa itaas. Ang mga enerhiyang kalasag na kanilang ginawa upang pigilan ang mga palaso ay sunod-sunod na nabasag tulad ng salamin, lahat ay tumingin sa itaas at wala silang nakita sa unang ngunit naramdaman nilang May 15th santo sa direksyong iyon at 30 metro lamang ang layo. Ayon sa impormasyon na ibinigay ni Sitina kay Saint Edgar at sa kanyang mga katulong, lahat ito ay mga santo ng hukbo ng kaaway, lumabas silang sabay-sabay. Sa 20 santo ng Dolivar, ang ilan ay sumusubok na atakehin ang kanilang bagong kalaban, ang ilan ay sinusubukang maintindihan kung bakit hindi nila makita ang mga ito ngunit nararamdaman nila, at ang ilan ay bahagyang nasugatan sa biglaang pag-atake. Ngunit may isang bagay na lahat sila ay hindi napansin. Isang ulan ng mga palaso ang dumaan sa kanilang mga tenga at nagsimulang bumagsak sa napakalaking hukbo sa ibaba. Ang 400 palaso ay tumama ng perpekto at pumatay sa 400 walang kalaban-laban na sundalo sa random na lokasyon, ngunit alam ng lahat na hindi ito magtatapos ng ganito. Tumingin si General Edgar sa mga palaso na may nakabukas na mga mata, oo. Boom 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 boom. Ang braso ko. Tulungan. Viscount Sitina ay nakatayo pa rin sa tabi ni General Edgar. Bumulwak ang kanyang bibig sa pagkabigla nang makita ang pamilyar na tanawing ito. Isang hukbo ang pinapatay bago pa man magsimula ang labanan. Hindi, sa nakaraang labanan, kahit papaano ay nakapagtanggol ang kanyang mga sundalo gamit ang kanilang mga kalasag habang itinataas ito laban sa mga palaso na bumabagsak mula sa itaas, o ginagamit ito para protektahan ang kanilang sarili sa mga halos sumasabog na bagay, ngunit hindi ito nangyari sa pagkakataong ito. Ang unang alon ng pagsabog ay winasak ang mga sundalo mula sa ilalim ng kanilang mga paa nang walang hadlang sa pagitan ng pagsabog at kanilang katawan. At sa pangalawang alon, bumagsak ang mga pagsabog mula sa langit habang ang kanilang mga kalasag ay nasa ilalim ng kanilang mga paa.
Sa parehong pagkakataon, buong lakas na sinalubong ng hukbo ang epekto ng mga pagsabog. Kung itataas nila ang kanilang mga kalasag, matutumba sila dahil sa pagsabog mula sa ilalim, at kung tatayo sila sa kalasag, matutumba sila dahil sa mga palaso. Kinuha sa kanila ang kakayahang pumili kung ano ang gagawin. Ngayon lamang naintindihan ng lahat ang ibig sabihin ni General Edward nang sinabi niyang ito ay isang laro, ito ay talagang malupit. Ang huling patak sa baso ay nang makita nila ang mga palasong kaaway na naghahanda para sa susunod na tira. Hindi na matiis ni General Edgar ang bigat ng sitwasyon, kaya't sumigaw siya ng malakas, Itaas ang mga kalasag at tumakbo patungo sa kastilyo, huwag huminto. Kailangan nilang tumakbo sa ibabaw ng mga patibong na may pagsabog at sa ilalim ng ulan ng mga palaso. Sa sigaw na ito, napabuntong hininga ang bawat opisyal at sub-general, alam nilang tuluyan ng bumagsak ang waterproof plan. Ngunit ito nga ang pinakamahusay na solusyon, kung susubukan niyang umatras ng dahan-dahan hanggang sa makalabas sa saklaw ng mga pagsabog sa ilalim ng lupa, matutok siya sa ulan ng mga palaso at magiging malubha pa rin ang pagkalugi. Ngunit hindi ang bilang ng mga patay ang pinakamalalang resulta sa sitwasyong ito, kundi ang desesibong suntok sa moral ng hukbo. Kung ang isang malaking hukbo tulad nito ay umatras pagkatapos ng ilang hakbang, paano niya itataas ang kanilang moral para muling umatake? Ano ang sasabihin ng mundo kapag narinig nila na ang isang hukbo ng 170,000 ay tumakbo laban sa hukbo na mas mababa sa 60,000? Kaya't hindi katanggap-tanggap ang umatras. At syempre, mapapahamak pa rin sila kung susubukan niyang panatilihin ang kanilang pormasayon at magmarcha ng maayos. Ang natitira lamang ay magmadali at subukang manalo sa pamamagitan ng sakripisyo ng tao, gamit ang numerical advantage ng buo. Itinataas ng mga sundalo ang kanilang mga kalasag at nagsimulang tumakbo ng buong bilis patungo sa kastilyo ng pabayaan ang kanilang hanay at chain of command, simpleng tumakbo para sa kanilang buhay. At sa sandaling nagsimula silang tumakbo, bumalik ang mga pagsabog mula sa ilalim ng kanilang mga paa. Ngunit mas matindi ngayon kaysa sa unang alon, may hindi bababa sa 10 pagsabog ng sabay-sabay sa iba't ibang bahagi ng hukbo bawat segundo. Hindi makausad ang hukbo ng higit sa 100 metro bago tuluyang naging parang kawan ng takot na baka ang pormasayon. May ilan pang ang tumatakbo ng pahilaga upang lumayo sa gitna at mabawasan ang posibilidad na masabog, ngunit nagdulot ito ng pagbanggaan at pagbagsak ng mga hanay. Habang naguguluhan pa rin ang hukbo dahil sa pagsabog mula sa ilalim ng kanilang mga paa, bumagsak muli ang pangalawang alon ng mga palaso mula sa langit, na lalong nagpapalala sa sitwasyon. Arg! General! Iligtas kami! Napangit ang mukha ni Saint Edgar. 10,000 biktima na ang nahulog sa kanyang hukbo, kabilang ang mga patay at malubhang nasugatan, at karamihan sa mga pinsalang ito ay hindi dahil sa pagsabog, kundi dahil sa stampede. Kung sino man ang nahulog habang tumatakbo ang hukbo, ay hindi na muling tatayo. Gayunpaman, hindi naghanap ng solusyon si Saint Edgar, dahil wala nga. Patuloy siyang sumisigaw, ituloy. Kaunti na lang, kapag naabot natin ang pader, panalo tayo. Bagaman nawala na ang ilang 10,000, mas marami pa rin siyang sundalo kaysa sa kalaban. Basta maabot lang ang dambuhalang pader. Arg! Mayroon akong anak na kailangan ng kanyang ama, sapat na iyon para sa akin. Hayaan ang parusa, putulin na lang ang aking ulo, mas mabuti yun kaysa ang aking buong katawan ay punit-punit at tapakan. Oo, mas pipiliin kong magpakamatay kaysa dito. Aalis na ako. Katulad na mga sigaw ang sumulpot mula sa ilang libong natitirang sundalo sa hukbo ni Bolivar at nagsimulang umatras ng maramihan. Bawat salitang sinabi ay parang mga kutsilyo na dumudurog sa puso ng mga kabalyero at opisyal ni Bolivar. Ngunit para sa isang medyo matandang lalaki na nakatayo sa itaas ng pader ng kastilyo at pinapanood ang bawat maliit na detalye na may malaking ngiti, para bang musika ito sa kanyang tenga. Patuloy ang bangungot sa hukbo ni Bolivar, libo-libo ang napatay at 10,000 ang nawalan ng paa o kamay. Sa totoo lang, ang kanilang mga pagkawala ay maari pang balewalain dahil sa malaking diferensya sa bilang, kahit pa mawalan sila ng 70,000,
halos doble pa rin ang kanilang bilang kumpara sa hukbo ng Black Sun. Alam ito ng General Edward, kaya't ginamit niya ang lahat ng kanyang talisman para sa laban na ito upang sirain muna ang moral ng kalaban bago sirain ang kanilang pisikal na katawan, at nagtagumpay siya. Ang ulan ng mga eksplosibong palaso mula sa itaas at ang pagsabog ng mga talisman na nakatanim sa liwanag na buhangin ay lumikha ng walang kapantay na takot sa mga mamamayan na hindi pa nakakita o nakarinig ng ganitong sitwasyon noon. Parang walang katapusan ang mga pagsabog. Ngunit hindi nila alam na halos maubos na ito. Kung umusad pa ang hukbo ni Bolivar ng 100 metro, panalo sana sila. Habang nag-e-enjoy si General Edward sa tanawin sa harap niya, naramdaman niya ang isang bahagyang hangin na mabilis na papalapit at may tinig mula sa likod. General, may isang buong legion ng kabalyerya na papalapit mula sa kaliwa. Humarap ang general at hindi makakita ng kahit ano. Lumutang siya ng bahagya at nag-concentrate, at sa wakas, nakita niya ang malayong ulap ng alikabok na papalapit sa direksyon na iyon. Matapos suriin ng mabuti, nakita niyang kabalyerya iyon, marami. Mga 20,000 sila. TCH, hindi sumusuko ang taong iyon. Handa siyang isakripisyo ang 20,000 kabalyerya para lang sirain ang aming mabibigat na sundalo sa harap ng gate at buksan ang gate, tapos idirekta ulit ang kanyang hukbo patungo sa amin, baliw ang utak niya. By the way, magaling, Kian, hindi ako nagkamali sa pagpapascout sa iyo, tama si Sir Robin na irekomende ka sa gawaing ito. Lumapit ang Assistant General at bahagyang yumuko. Ano ang iyong utos, General Edward? Tumigil sandali si Saint Edward at tinanong, ilan na lang bang palaso ng talisman ang natitira sa mga mamamana? Tanging 200 fire talisman na lang, General, sagot ng assistant. Naisip muli ni Saint Edward, 200 palaso para sa 20,000 kabalyerya. Ang kabalyerya ay elite ng anumang hukbo, kadalasan ay nasa level 6 hanggang 10 ang lakas, kaya't ang mga palaso ay hindi gaanong makakaapekto sa kanila gaya ng sa mga infantry. Sa ibang salita, maari silang baliwalain. Ipatayo ang lahat ng mamamana, talisman man o ordinaryo, sa kaliwang posisyon, at ipadala ang utos ko sa lahat ng ating kabalyerya na lumabas mula sa likod na gate ng kastilyo, at atakihin ang kalaban mula sa likod habang nakikipaglaban sila sa infantry sa harap ng pader. Oo, General. Yumuko ang assistant at umalis upang isagawa ang utos. Bumalik ang tingin ni Saint Edward sa general ng hukbo ng kaaway, at may malupit na ngiti habang kalmado niyang sinabi, gusto mo bang maglaro? Sige, maglalaro rin ako. Gitling gitling gitling. Samantala, kaharian ng Black Sun Bradley Military Institution. Si Robin ay nakaupo sa meditative na posisyon sa kanyang silid. Hindi siya gumawa ng kahit isang talisman mula ng huling batch ay may padala 10 araw na ang nakalipas. Sa nakaraang 2 buwan, labis niyang pinilit ang kanyang kaluluwa sa paggawa ng maraming talisman ng walang pahinga, kaya nagdesisyon siyang magpahinga ng matagal upang hindi tuluyang masira ang kanyang kaluluwa dahil sa labis na pagod. Ganoon din si Zora, na nag-meditate at nag-ensayo mag-isa sa kalapit na bahay. Ngunit hindi lang nag-relax si Robin sa panahong iyon, ang kanyang cultivation na nasa pinakamataas ng 8 level ay tumaas sa 9 pagkatapos ng 3 araw ng pagsasanay, at sinimulan niyang tuklasin ang mas maraming posibilidad sa mundo ng talisman. Ngunit ang gabi ay hindi pangkaraniwan. Dahan-daang binuksan ni Robin ang kanyang mga mata at tinanong, sino ka? Nananatiling tahimik ang paligid, walang sumagot. Tumingin si Robin sa isang tiyak na direksyon at muling tinanong, hanggang kailan mo ako lalaruin? Oh, kaya mo palang madetect ang aking presensya. May lumitaw mula sa anino at lumapit ng ilang hakbang, mukhang hindi sinubra ng aking master nang ipadala kanya. Level 14 assassin, talagang ikinagalak ko. Napangiti si Robin na parang hindi seryoso ang level 14 assassin sa kanya. Ngunit ang sinabi niya ay nakaapekto sa nakamaskarang assassin na nagkunot ng noo. Hindi dapat alam ni Robin ang kanyang level. Tumayo si Robin mula sa kanyang meditative na posisyon at tinanong, paano ka nakapasok sa Bradley Military? Paano ka nakapasok sa aking tirahan? Tinanggal ba ni Galan ang aking proteksyon?
Sino ang nagpadala sa iyo para pumatay sa akin? Sobra ang tanong mo para sa isang patay na tao. Isang bagay lang ang sasabihin ko, sisihin mo ang iyong nakababatang kapatid sa iyong kamatayan. Wala nang sinabi ang assassin at itinutok ang kanyang daga diretso sa leeg ni Robin. Sa sandaling iyon, naging vortex ng kadiliman ang mga mata ni Robin at mabilis na kumalat ang dilim sa paligid, na-activate ang teknik na Scope of Darkness, na nakapaloob ang assassin. Lahat ng pandama ng nakamaskarang assassin ay nasil, maging ang paningin, pandinig, o pangamoy, tanging espiritual na pandama ang natira, ngunit nag-ulo rin ito. Tumigil siya sandali sa kung saan siya nakatayo, sinusubukang mabawi ang kanyang pandama pero nabigo. Kinabahan siya sa unang pagkakataon, ngunit mabilis siyang nakabawi, kailangan kong tapusin ang misyon, saka ko patutuklasan ang nangyari. Ipinakita ng kanyang nag-ulong espiritual na pandama na si Robin ay nasa kanyang orihinal na posisyon pa rin, kaya hindi binago ang kanyang atake at patuloy na tinutukan ang leeg ni Robin. Ang pagkakaiba ng level ay ginawang madaling target si Robin na imposibleng maiwasan kahit hindi siya nakita ng kalaban. Mabilis na naabot ng daga ang leeg ni Robin, ngunit walang tinusok, hangin lang ang nadaanan. Gumamit ang assassin ng espiritual na pandama upang hanapin si Robin, pero walang silbi, parang nilamon siya ng lupa. Patuloy siyang nagwawala, ngunit wala ring epekto. Paano maaabot ng random na atake ang target kung wala pang silbi ang espiritual na pandama? Palpak ang misyon. Isang isip lamang ang dumaan sa kanyang ulo, mula sa sobrang kumpiyansa, nagduda siya at nabigo sa 1 minuto. Ginamit niya ang espiritual na pandama upang hanapin ang bintana at tumangala para lumabas sa silid. Ngunit sa sandaling iyon, nahuli ng espiritual na pandama ang lokasyon ni Robin, na biglang lumitaw sa likod niya, halos 1 hakbang lang ang layo. Agad na sinalubong ni Robin ng isang bagay na hindi niya maiiwasan. Hindi alam ng assassin ang nangyari, alam lang niya na ang tinamaan ng bagay ay nagdulot ng matinding sakit. Ngunit pagkatapos ng unang sigaw, hindi na niya pinansin ang sakit at pinilit na suntukin ang ulo ni Robin, na mas mababa sa isang talampakan ang layo. Sinubukang umiwas ni Robin ngunit napakabilis ng suntok at sa 5 level na diferensya, napakahirap lumayo, dagdag pa, kakaunti lang ang distansyang malalampasan. Tumama ang suntok sa kanyang kanang balikat at siya'y bumagsak pabalik sa pader ng may tunog na BAAA. Sinubukan ng assassin na lumiko at tumalon palabas ng bintana, ngunit bago niya namalayan. Natagpuan niyang bumagsak siya sa lupa sa kanyang mukha at nagsimulang sumigaw sa matinding sakit. Nang hawakan niya ang kanyang nararamdaman, hindi niya makita ang kanyang kanang binti, na wala mula sa tuhod pababa. Lahat ng ito ay nangyari ng mabilis, hindi niya namalayan na nakatayo lang siya sa isang binti. Kabanata 80. Arg. AAAH. 1 buong minuto na ang lumipas mula nang magpalitan ng suntok. Ang mamamatay tao ay nasa sahig pa rin, hawak ang kanyang tuhod at sumisigaw sa matinding sakit. Hindi pa rin niya makita, marinig, o maamoy ang anuman, kahit na natamaan si Robin ng atake, nanatiling aktibo ang lawak ng kadiliman, na tila pinutol ang mamamatay tao mula sa buong mundo. Ang sakit ay ganap na bumalot sa kanyang espiritual na pandama, na dati nang magulo, ngayon ay 100% siyang nasa impluwensya ng madilim na kaharian, kahit na gusto niyang makatakas, hindi niya alam ang tamang daan. Si Robin naman ay nakahiga pa rin sa sahig matapos ang direktang suntok na tumama sa kanya. Sa wakas, makalipas ang 20 segundo pa, nagawang umupo ni Robin, ang kanyang braso ay nakabagsak sa kakaibang posisyon na parabang babagsak siya, dugo ang tumutulo mula sa kanyang ulo at bibig na parang dumadaloy na bukal. Ang direktang tama mula sa kalabang 5 level ang mas mataas ay hindi basta-basta. Dagdag pa, kailangan niyang maglaan ng dagdag na enerhiya bawat segundo para panatilihing aktibo ang lawak ng kadiliman. Pagkaraan ng ilang segundo, pinagsabihan ni Robin ang dugo sa kanyang bibig at nagawang tumayo, saka may hirap na naglakad patungo sa pinto ng silid.
At sa isang tinaman niya ang kanyang balikat sa pinto gamit ang natitirang lakas. Ginawa niya ito ng 2 beses pa hanggang sa maibalik ang balikat sa tamang posisyon matapos itong dislocate. Ha! 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 Para kay Robin, ang sakit ay hindi matiis, para bang libu-libong karayom ang sabay-sabay na tumusok sa kanyang balikat. Pagkatapos ng ilang segundo, nagawang maibalik ang kanyang kapanatagan at nagpunta siya sa isang basket sa loob ng kanyang silid. Ang basket ay naglalaman ng ilang talisman ng lahat ng uri. Iniwan ni Robin ang mga ito sa kanya para sa anumang krisis o kung kailangan niyang ipaliwanag ang gamit nito sa iba. Ibinuka niya ang kanyang kamay at kinuha ang isang vitality talisman mula sa basket, agad itong inilagay sa kanyang balikat at pinaganya. Ang mga napunit na tissue sa kanyang katawan ay mabilis na muling nagsama, at ang kanyang bitik na bungo ay tumigil sa pagdurugo. Kinuha niya ang pangalawa at pangatlong vitality talisman. Bagaman hindi siya ganap na naibalik, ang kanyang kondisyon ay malaki ang ipinabuti mula sa kung nasaan siya 1 minuto lang ang nakalipas. Sa wakas, tinutok niya ang kanyang tingin sa mamamatay tao na nasa sahig pa rin, labis ang kirot. Ako ay tahimik lang na nag-aasikaso ng aking mga bagay, at ikaw pa ang lalapit para guluhin ako, ha? Bagaman alam niyang hindi siya maririnig, sinusubukan niyang mailabas ang galit, labis ang puot ni Robin. Sa isang galaw ng kamay, ipinadala ni Robin ang isang maliit na puting apoy patungo sa katawan ng mamamatay tao. Hindi alam ng mamamatay tao kung ano ang nangyayari sa paligid, ngunit nakaramdam siya ng matinding sakit na hindi niya inakalang mararanasan niya. Patawarin niyo ako, pakiusap. Arg! Patayin niyo ako. Kahit na hindi niya marinig ang sarili, patuloy siyang sumisigaw at nagmamakaawa sa pinakakakilakilabot na paraan. Ngunit hindi pinansin ni Robin, hinayaan niyang magtiis ang mamamatay tao ng buong minuto. Hintayin niya hanggang ang mga damit ng mamamatay tao ay maglaho, ang balat ay may hurno, at ang laman ay maging kulay uling. Pagkatapos, sa isang galaw ng kamay, pinawalang bisa niya ang lawak ng kadiliman sa paligid ng mamamatay tao. Sa wakas, bumalik ang liwanag sa mata ng mamamatay tao, mata na wala ng mga pilik mata. Agad niyang nakita ang puting apoy na kinakain ang kanyang katawan, at alam niyang siya ay patay na. Lalo pang tumindi ang kanyang sigaw at nagsimulang umiyak. Ngunit ang kanyang mga luha ay agad na naglalaho. Arg, bakit mo ito ginagawa sa akin? Pakiusap, patayin mo na lang ako. Patain mo ako. Patinmee. Sino ang nagpadala sa iyo para patayin ako? Tanong ni Robin ng matigas na boses na walang emosyon, hindi siya nakaramdam ng awa sa nagnanais na pumatay sa kanya. Direktang sumagot ang mamamatay tao, Marquis. Rufus. Kumunot ang kilay ni Robin, Rufus. Rufus. Ang ama ng batang iyon na sinaksak ni Caesar ng halberd sa puwet. TCH. Hindi sumusuko ang taong iyon, ha? Sabihin mo sa akin kung paano ka nakapasok dito. Nagtatrabaho ako sa institusyon. Araw-araw kong binabantayan ang iyong bahay, matapos umalis ang duke at karamihan ng kanyang hukbo sa lungsod, nagkaroon ng puwang sa proteksyong itinalaga para sa iyo. Pumasok ako sa iyong tirahan agad, habang ang taong nagbabantay sa iyo sa loob ng 4 na araw, ay umalis. May 10 minuto akong pumatay at makatakas, bago dumating ang susunod na tagapagbantay, para sa kanyang paboritong aliping babae. Ngayong araw, pakiusap, patayin mo ako, nasabi ko na ang lahat. Magpatuloy ka sa iyong daan. Hinawakan ni Robin ang gulok na ginamit niya upang hiwain ang kanyang paa kanina, at sa isang mabilis na galaw, pinutol niya ang leeg ng mamamatay tao. Pagkatapos, naupo siya sa isang upuan sa kanyang silid, hawak ang kanyang ulo sa magkabilang kamay.
Bagaman maikli ang labanan, laban ito sa isang kalabang 5 level ang mas mataas, dagdag pa ang madalas na paggamit ng Vitality Talisman. Naubos na ni Robin ang bawat patak ng enerhiya sa kanyang katawan, kung makikipaglaban siya sa isang karaniwang pusa ngayon, malamang na matatalo siya. Ngunit iyon ang huling bagay sa kanyang isipan, naglaan siya ng oras upang balikan ang mga kaganapan sa maikling labanan na naganap. Upang maisulat ni Robin ang mga teknik ng paglinang sa mga batas ng langit, kailangan muna niyang maunawaan ang mga ito, upang maipatupad niya ang lahat ng kanyang pinag-aralan. Siyempre, limitado ang implementasyon dahil hindi pa niya naitatag ang kanyang mga haligi, halimbawa, kapag itinatag ni Theo ang kanyang mga haligi gamit ang perpektong batas ng kadiliman, mas mahusay niyang magagamit ang batas kaysa kay Robin. Mula sa simula, hindi lamang pinapalakas ni Robin ang 3 batang lalaki kundi pati ang kanyang sarili. Ito ang unang pagkakataon na naipamalas niya ang kanyang natutunan sa totoong laban, at ito rin ang unang pagkakataon na pumatay siya ng tao gamit ang kanyang sariling kamay. Ang mga kaisipan ay dumaloy sa kanyang isip sa loob ng 8 minuto, at sa wakas, tumayo siya at nagpunta sa bintana at sumigaw, "Ang isa na dapat nagbabantay sa akin, lumabas ka dito." Biglang lumitaw ang isang tao sa ilalim ng bintana, isang level 18 na knight. Itinaas ng knight ang kanyang ulo at tumingin kay Robin na nakalabas sa bintana. "Ako po ba'y maaaring makatulong, Ginoong Robin?" Sagot ng knight na may peke ng ngiti, malinaw na hindi nagustuhan ang paraan ng pagtawag sa kanya ni Robin. Mumurmur ni Robin na may panunuya, "Ikaw nga. Halika. Kailangan kita para sa ilang salita sa loob." Agad na nawala ang peke ng ngiti sa mukha ng knight, kung hindi dahil sa utos ni Duke Bradley na trituhin si Robin ng may respeto, sinisipa sana niya ang ulo ng bata. Ngunit sa huli, ginawa niya ang utos at tumalon sa bintana, at agad na nagulat. Ang una niyang napansin pagpasok ay ang kakaibang amoy ng inihaw, at nang sundan niya ang amoy, nakita niya sa ilalim ng kanyang mga paa ang isang inihaw, walang ulo na bangkay. Wow! Nataranta ang knight at umatras ng 2 hakbang, mabilis na nakabawi at nagsimulang tingnan ang silid, nakita ang mga bakas ng malakas na labanan at wasak ang pader. Mismo kay Robin, nang suriin niya muli, puno siya ng sugat at ang kanyang mga damit ay punit sa ilang bahagi. Pagtangkang pagpatay. Nang dumaan sa kanyang isip, agad na lumuhad ang knight at sumigaw, "Patawarin P.O. Ang aking kapabayaan ang nagdala sa nangyari. Gagawin ko ang lahat para sa inyo, pakiusap huwag ipaalam sa duke o papatayin niya ako at ang aking pamilya." Kung may kailangang parusahan, ang isa pang knight na iniwan ang bantay bago ka dumating ang dapat, kayong dalawa ay walang kwenta, hindi nyo alam kung ano ang maaring mangyari sa sangkatauhan dahil sa kapabayaan ninyo. Sige, tumayo ka at alisin ang bangkay, at magpadala ng mga tao para linisin ang silid at ayusin muli. Tumango ang knight, "Opo, gagawin ko po agad." Hamuumph si Robin isang beses, saka hinayaan ang knight na gawin ang kanyang dapat at bumaba, ngunit huminto sandali sa hagdan at ng insulto, "Pumili ka ng mga aliping babae ng mas maayos sa susunod na pagkakataon, gago." Pagkatapos, nagpatuloy siya, hanggang sa makalabas si Robin mula sa bahay patungo sa bahay 208, nanatiling nakababa ang ulo ng knight, saka huminga at muling sinuri ang bangkay, at nabigla, ang aura na ito, isang knight level 14. Ano ito? Please subscribe Tinagalog Novela, libre lang yan kaibigan, maraming salamat po.